Magandang araw mga boss. Nagawa ko na itong sasakyan ni customer at nasolve ko na yung problema niya. Kaya lang, after ng ilang araw, bumalik siya dahil nga sa medyo delay daw ata yung hatak nitong sasakyan. Kaya tinanong ko siya kung napalitan na ba itong transmission fluid. Kaya lang sa tagal, hindi niya na matandaan. Kaya nagsuggest ako na palitan na itong ATF niya. Palitin na nga itong baho na ng fluid eh. Sangsang. Barado na siguro filter nito. Kaya pigil na yung hatak niya. Yung pag inapakan mo parang delay bago umatak. Ganun naramdaman mo? Parang nakakit sa hams. Oo. Ganon. Delay na nga ano. Naramdaman ko naman yun eh. Di ba sinabi ko sa'yo? Well, excited nga ako doon sa tanglatak. Yung mga isipin mo yung mga tornilyo doon sa importante. Oo. Wala. Tapos nakita ko naman paano mo ginawa, nilinis, inadjust. Kaya na-excite na ako ron eh. Pero nung nag-road test tayo, di ba? Nasabi ko sa video eh na talagang ano ako sa hatak nito. Parang hindi ako satisfied. Parang pigil. Totoo nga. Actually, yung before na problema ni customer, sa cold start, mataas ang minor. At pag mainit na yung makina, bumabagsak naman yung minor. Pero sa awa at tulong ng Diyos, nasolve ko na yon. Hanginan ko na nga itong loob ng transmission niya para mas mapabilis yung paglabas ng ATF dito sa transmission. Kita nyo naman mga boss, hanginan ko itong loob ng transmission. Marami pa yung fluid na lumabas. At pagkaunti na lang yung ATF na tumutulo dito sa oil pan, patayin ko na itong blower ko. Tapos punasan ko yan, tsaka ko ngayon ilagay na itong drain plug niya. Tapos gagamit ako ng box thread sa number 14 para i-final ko na yung higpit. At para mas mapaganda yung trabaho, tatanggalin ko itong oil pan. Gagamit ako dyan ng socket wrench na number 10 para matanggal ko nga yung mga bolt na nakalagay dito sa paligid ng oil pan. Kaya ako naman tatanggalin itong oil pan dahil sa importante sa akin na ma-check ko itong filter niya. Pwede kasi na parado na yan o kaya sobrang dumi na. Kaya nakakaramdam si customer ng pag-delay ng hatak. Sa pagtanggal naman itong oil pan, mga boss, kung ganitong klase yung sasakyan nyo, basic na basic lang yan. Hindi naman kayo malilito dyan dahil nga sa yung mga bolt yan, pantay-pantay naman ang taas. At para hindi kayo makawaglit ng mga bolt, syempre kumuha ka ng tamang lagayan para nga dito sa mga bolt na tinatanggal mo sa oil pan. Nang sa ganon, hindi pa kalat-kalat itong mga tornilyo at hindi magkulang yan. Kaya nga kung ikaw ang magdi-DIY ng sasakyan mo, kukuha ka lang naman ng socket wrench na number 10, tapos lahat ng mga bolt na yan, isa-isahin mo yan tanggalin. Mas maganda kung meron kang rechargeable na impact wrench gaya ng ginagamit ko. Hindi ka mahihirapan, saglit lang yan. O kita nyo, natanggal ko na lahat ng mga bolt dito sa oil pan ng transmission. Kaya pwede ko na ngayon sikwatin yan gamit itong flat screw para itong oil pan bumitaw siya sa pagkakadikit dito sa transmission. Pag bumitaw na itong oil pan sa pagkakasikwat na ginawa mo, pwede mo nang kamayin yan. Hilahin mo na yan pababa, dahan-dahan, di ba? Para yung gasket, maingatan siya at wag maputol. Pero kung mapuputol talaga, gaya ng nangyari sa akin dahil nga sa matagal na itong gasket na nakalagay, malutong na siya, kaya nangyari naputol. At kaya naman makapit yan dahil nga sa yung pipe nitong dipstick, nakarugtong yan dito sa oil pan. Kaya dahan-dahan nyo lang ugain itong oil pan, sabay hila pababa para bumitaw siya sa pagkakarugtong dito sa pipe ng dipstick. Yun, bumitaw na rin yung oil pan. Kaya next nyo naman gagawin dyan, gumamit kayo ng socket wrench na number 8 para matanggal nyo nga yung mga bolt dito sa paligid ng filter. Sa pagtanggal naman itong filter dito nga sa transmission, kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo, basic lang yan. Wala namang mahirap dyan. Kasi nga, nakapalibot naman dito sa gilid ng filter yung mga bolt na tatanggalin nyo. Basta natanggal nyo na yun, bibitaw na itong filter. Siyempre, huhugutin nyo na lang yan. Kaya lang, be alert. Kasi minsan, biglang buhos yung fluid. Gaya ng nangyari sa akin. Nakailag ako dyan mga bossing. Oo, kita nyo. Kaya dapat, pag nagtatanggal kayo ng filter, may nakaredy kayong pangsahod. Pag natanggal nyo na yung mga bolt dito sa paligid ng filter, bago nyo bunutin itong filter, importante na matanggal nyo muna sa pagkakaklip itong wire na kulay dilaw. Dito nga yan sa filter.
At pag nailis nyo na yung wire, o pwede mo na ngayon hugutin itong filter ng transmission. O di ba? Nakita nyo yung filter mga boss, o yung loob niyan, nako, kumapit na yung tumigas na langis dito sa loob ng filter. Hindi ko na kasi pinabili si customer ng bagong filter. Pag ako kasi gumagawa, mga bossing, kung may mga paraan pa, lalo na yung filter lang, nililinis ko lang yan. As long na pwede pang makuha sa linis. Pero kung hindi na talaga pwede, papapalitan ko yan ng bago, syempre. Nakita nyo naman yung transmission fluid, di ba? Maitim na. Tapos, itong nasa oil pan, nako, ayan yung burak na fluid. Ibig kong sabihin, putik na yung fluid niya, tapos mabaho pa. Isa yan sa mga sign, mga boss, kung gusto nyo magpalit ng ATF, amuyin nyo. Pag masangsang na yung amoy niya, papalitan nyo na. At para hindi kayo mapagasto, siguraduhin nyo na yung fluid nga yung mabaho. Baka naman mamaya kayo pala. Joke lang yun. Burak na, oh. Oh. Putik na. Yung mga ganitong pangyayari sa isang customer, hindi naman lahat yan kasalanan ng customer eh. Minsan kasalanan din yan nung mekaniko. Tingnan nyo, kadalasan nakapokus lang tayo sa pagpalit ng langis sa makina. Pero yung fluid sa transmission, madalas nakakalimutan natin sabihin sa customer. Sasabihin na naman ng mga rebelding mekaniko, ano naman kasalanan ng mekaniko doon kung hindi namin nasabi sa customer? Eh kung tumanggi yung customer para palitan yung fluid, may magagawa ba kami? Obo, meron. Digandahan mo yung pag-explain mo para mas maintindihan ng customer. Ay, naku, wala ka talaga. O kaya naman, nag-explain ka nga. Grabe naman yung gagastusin ng customer, libo-libo. Paano magpapagawa yun? Kaya nga kung mapapansin nyo, may mga customer, nagpapa-second opinion eh. Minsan nga, umaabot pa ng third opinion eh, para makasiguro lang. Dahil nga sa masyadong maling estimate or gagastusin nila. O kaya naman minsan, mali naman yung diagnose. Kaya magiging dahilan ng customer, okay pa naman yung takbo eh. Kasi nga, ang akala ng customer, malaki talaga yung gagastusin niya. Gaya nitong ginagawa ko, ang alam niya, malaki yung gagastusin niya. Kasi nga, yung filter pa lang nito, may 1,000 na yan. Eh, yung gasket pa. Pero sabi ko sa kanya, hindi, linisan lang ang filter niyan. Tapos yung gasket, gagawan lang ko. Sabi niya, di ba? Kapag gusto, maraming paraan. Pero pag gusto kang pagkakitaan, aba, maraming dahilan. Sabi ni Boy Palit pag nagre-remedyo ko, bukas sira din yan. Wala ka nang ginawa kundi magremedyo. Dahil sa'yo, kaya humihina kita ng mekaniko. Kasi nga siya, ang ginagawa niya, kahit okay pa yung pyesa, pinapalitan. Kaya nga tinawag ko silang Boy Palit. Bakit ba ako napunta dyan? Ito talaga si Dirt Mechanic, oh. Balik na ako dito sa ginagawa ko mga boss. Kung makikita nyo itong oil pan, nang nilagyan ko ng gasolina itong oil pan niya, natunaw na naman yung mga kumapit na langis dyan. Oh. Kaya kita nyo, kulay putik na naman itong gasolina na nilagay ko. Pero okay lang, at least malilinis ko ng maigi itong oil pan. At yung pagkakabitan ko ng gasket, kung makikita nyo, nililiha ko yan mga boss para yung mga tumigas na langis dito sa paglalagyan ko ng gasket matanggal. Ganun lang naman ka basic mga boss. Ayan na, malinis na itong oil pan at i-final ko na rin yung paglinis dito sa filter. Nakita nyo naman, di ba, nalinis ko na kanina itong filter. Kaya ang ginagawa ko ngayon, pang final na banlaw na yan. Para sigurado ako na wala na yung kumapit na tubigas na langis dito sa loob ng filter. Pag okay na ako dyan mga boss, hahanginan ko na itong filter para matuyo naman na siya. Hindi kasi pwede na ilagay ko itong filter dito sa transmission na basa ng gasolina yan. Mako-contaminate nyo yung ilalagay na ATF. O tignan nyo, malinis na yung loob nitong filter. Kaya pwede na yan. At syempre naman, bago nyo ilagay itong filter, liyahin nyo muna itong gilid na pagkakabitan nyo ng gasket. Dapat malinis yan. Para nga pag nilagay nyo yung oil pan, maganda yung lapat ng gasket dito sa transmission. Kasi kung marumi yan, syempre paglapat ng gasket, hindi siya flat na flat. May umbok na baka mangyari pag nilagay nyo na itong oil pan nyo. Magkaroon pa ng leak yan. Kaya dapat, kung tatrabaho na rin lang kayo, ayusin nyo na. At dapat yung gagamitin yung basahan na ipampupunas nyo dito sa transmission nyo mga boss, dapat malinis yan. Hindi pa pwede yung may nakakapit na buhangin or dumi sa basahan. Naku, tatransfer dito sa transmission nyo na pwedeng ikasira niya pa. At kung sa palagay nyo, malinis na yan. O pwede nyo na ngayon ilagay itong filter. Pero silipin nyo muna. O di ba, clear na clear yung loob. Dati, maputik yan eh. Sabi nga ni customer, malilinis mo pa kaya yung loob niyan ng itim-itim? Nako,
Madali lang yan. Basta may tiyaga, may adobo. Sa paglagay naman itong filter mga bossing, kung paano nyo siya kinalas, ganun nyo rin siya ibabalik. At sa pagkabit ng mga bolt dito sa filter mga bossing, maging maselan kayo. Siguraduhin nyo na naipakapit nyo ng maayos itong mga bolt sa thread niya para hindi kayo makalose thread. Alam nyo, kaya ako laging nagpapaalala sa inyo para maging maingat kayo sa paggawa or sa pag-DIY nga ng sasakyan nyo. At pag naipakapit nyo na yung mga bolt na number 8 dito sa filter, tapos naiayos nyo na rin yung wire niya na inilist nyo kanina, o i-final nyo na yung higpit gamit yung socket wrench nyo na number 8. Diba? Sa paghigpit mga boss, yung tamang higpit lang. Kung sa palagay mo, nag-lock na siya, yung hindi mo na ba siya mapihit, tama na yun. Hindi naman kailangan mahigpit na mahigpit yan. Yung mga filter nga ngayon, tinutusok na lang eh. Wala nang tornilyo eh. Lapit ko itong camera mga bossing para masilayan nyo. O di ba? Kahit hapyaw lang yung paglinis ko, malinis itong ilalim ng transmission niya. Punta na nga ako dito sa oil pan. Importante kasi mga boss na bago nyo rin ilagay itong oil pan, dapat yung mga kumapit na lang is dyan, sigurado kayo na tanggal nyo lahat. Dapat kasi malinis na malinis yan. Nakita nyo naman kung ilang beses ko inulit-ulit punasan yan. Tapos, hinanginang ko pa. Plano ko pa nga dyan, ipa-shine ko eh. Kaya lang, wag na. Lagay ko na itong magnet. Tapos, itong gilid ng oil pan, papahiran ko na yan ng beta gray gasket. Sa pagpahid naman ng beta gray mga boss, hindi naman kailangan makapal na makapal. Basta mapahiran nyo lang itong pagkakabitan nyo ng belly void gasket, okay na yun. Ayan o yung belly void gasket na ginawa ko. Ayan, ginunting ko lang yan mga bossing. O, tapos meron akong puncture, o yan, binutas ko. O di ba? Hindi na bumili si customer. Sabi nga ng Diyos, yung pagkakataon natin gumawa ng mabuti, i-grab agad natin yun dahil hindi natin alam kung ano ang ilalabas ng bukas. Kaya ngayon nambabas ka o kaya nambubuli ka ng mga tao, yung pala kinabukasan, mamatay ka na. Nako, hindi mo na mabubura yung mga pinagsasabi mong masama. At dahil sa okay na yung pagkakapahid ko ng beta gray, dito nga sa belly void gasket, iilalim na ako dyan mga boss para maipwesto ko na ngayon itong oil pan. Kaya lang pasensya muna kayo mga boss, mahaba pa itong video. Pakiabangan na lang sa last part at sana nakakuha kayo ng idea at kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe na rin itong channel ko. Maraming salamat sa panonood.